Tara, himayin natin ang Quarter 1 financials at ang tunay na estado ng Nickel Asia Corporation o NIKL. Silipin natin ang kanilang kinita, balance sheet, mga risk at ang matapang nilang outlook para sa hinaharap. Diretsyo tayo sa opisyal na Q1 SEC filing. Dito nakatago ang mga datos na kailangan mong malaman. Ang pinakamalaking hamon nila ngayon, sobrang laki ng binagsak ng global nickel prices kumpara last year. Kaya ayon, mabilis na sumadsad sa 413.4 million pesos ang net income para sa mga equity holders. Pero sa balance sheet, tumaas ang non-current assets habang mabilis na bumaba ang kanilang current liabilities. Bumaba rin ang current assets dahil agresibong nagbayad ng utang at namigay ng cash dividends ang NIKL. Kahit ganon, solid pa rin ang liquidity nila. Umaabot sa 435.1 million pesos ang net operating cash flows. Paano ba natin susukatin ang kalusugan ng kumpanya? Gamitin natin itong mabilis na SWOT analysis. Lakas nila ang liquidity pero kahinaan ang mababang income. Oportunidad ang renewables at banta ang market prices. Para makabawi sa presyo, lumipat sila sa mas paborableng negotiated pricing kada metric ton sa saprolite ore. Laking tulong din ng foreign exchange gain. Matinding pag-angat yan mula sa pagkalugi nila noon. Tingnan naman natin ang hinaharap. Inaasahang titigil na sa operasyon ang kanilang CBNC plant pagdating ng 2028. Kaya puspusan ang paghahanda ng NISC-LTL para masiguro ang maayos na transisyon ng buong komunidad sa Palawan. Game changer din yung agresibo nilang paglipat sa renewables. May DOE approval na sila para sa malalaking solar projects. Kasama rito yung paglalagay ng makabagong battery energy storage sa kanilang solar farm sa Subic at Bulacan. Globally, namuhuna na rin sila ng 20% sa isang malaking copper mining entity sa Kazakhstan. So, paano babaguhin ang agresibong hakbang na ito sa renewables at global copper ang hinaharap ng nickel?